Shalom sa inyong lahat. Siya'y tumatawag sa langit, sa kaitaasan, at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. Ipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamagitan ng alay. Ang langit ay nagpapahayag ng kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Awit 54 hanggang 6. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang tamang tugon mo sa pagkawalang katarungan ay dapat ang mga awit. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Linisin at hugasan niyo kami sa aming mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa namin. Ipadaman niyo sa amin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba naming kalagayan muling mapasa amin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aming mga kasalanan at pawiin ang lahat naming kasamaan. Amen. Ang ating dalangin ay masusumpungan sa awit 51, 10 at 11. Ang 6 na leksyon. Titindig na ako ngayon. Ang ating susing talata, awit 12, talatang 5. Sapagkat ang dukha ay inagawan, sapagkat dumain ang nangangailangan. Titindig na ako ngayon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang minimithi. Ang Panginoon ay matiisin at pinipigilan ang kanyang puot sa kanyang dakilang pagtitimpi. Umaayaw na ang sinuman ay mamamatay, kundi magsisisi at magbago ng kanilang kinabihasnan. 2 Pedro 3:9 hanggang 15. At bagaman ang tamang panahon ng Diyos para sa kanyang pakikialam ay hindi laging magkatulad sa inaasam ng tao, ang araw ng paghukom ng Diyos ay darating. Kailangan lamang nating magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako hanggang dumating ang araw na yun. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ang mahalikang mandirigma. Ikalawa, ang mga kilos ng mandirigma. At ikatlo, ang kanyang lugar ng paghuhukom. Doon sa una ay titingnan natin ang mahalikang mandirigma bilang tagapagligtas at tagapagtaguyod. Sa ikalawa naman, ang kanyang mga kilos ay una, katarungan para sa inapi. Ikalawa, laban sa mga tiwaling hukom. At ikatlo, kanya ang paghihiganti. At pinaka-konklusyon, ang ikatlo ay titignan natin ang luklukan ng awan. Unang pagkahati, ang mahalikang mandirigma. Ang ating talata ay mula sa Amplified Bible Classic Edition. At ang pagkakasalin naman ay mula sa Salita ng Diyos Contemporary Edition.
Kinikilos ako. Nakikita ko ang kaapihan ng mga tupa at narinig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kaya't ibibigay ko sa kanila ang pinapangarap nilang kaligtasan. Sa ating ilustrasyon ay sinasabi, lumabas si Jesus mula sa kanyang piitan na isang maharlikang manlulupig, tagapagligtas at tagapagtaguyod. Ang kahandaan ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Pinapupurihan ng awit 18:3 hanggang 18, 76 hanggang 3 hanggang 9 at 12 at 144 latang 5 hanggang 7 ang Panginoon. Dahil sa kanyang kahangahangang kapangyarihan sa masasamang pwersa na nagbabanta sa kanyang bayan. Naglalarawan ang mga ito sa Diyos sa kanyang kamaharlikaan bilang mandirigma at hukom. Ang lubos na kapasyahan at lawak ng kilos ng Diyos ay dapat magtaboy ng anumang pagdududa tungkol sa dakilang pag-iingat at awa ng Diyos sa mga nagdurusa o tungkol sa kanyang kakayahang kapiin ang masama. Kailangan lang natin siyempre maghintay para gawin niya ito. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas. Kahit pag ang bayan ng Diyos, gaya ni David, ay masangkot sa gera, ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa paraan ng tao. Gunitay natin ang pagugkob ng Jericho. Ano ang iniutos sa kanila? Lumibot lamang doon sa napapadirang Jericho. Minsan isang araw at sa ikapitong araw ay 7 beses. At pagkatapos ay ihipa ng kanilang trumpet at tumiyaw. Yun lang ang kanilang ginawa at bumagsak ang pader ng Jericho. Malinaw na hindi paraan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang maraming paipagdigma laban sa mga kaaway, pinapurihan ni David ang Diyos bilang nag-iisang nagtamo ng lahat ng tagumpay. Bagamat si David ang literal na nagpaghawak, ay ang tagumpay ay tinuturing niyang tagumpay ng Diyos, hindi kanya. Pinapupurihan ni Haring David ang Panginoon bilang siya lamang ang tagapagligtas at tagapagtaguyod ng kanyang bayan. Kasi ninyo, hindi lang tagapagligtas, tagapagtaguyod, sustainer. Ang papuri at panalangin sa Panginoon ang mga pinagmumulan ng kalakasan ni David na mas makapangyarihan kaysa alinmang sandata ng gera. Hindi umubra ang armas ni Goliath at ang Diyos lamang ang dapat pagtiwalaan at sambahin. Ikalawang pagkakahati, ang mga kilos ng mandirigma. Una sa 3 pagtatalakay ay ang katarungan para sa naapi. At ang ating talata ay awit 146, 7 hanggang 9. Na naglalapat ng katarungan sa naapi na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga. Kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila. Ngunit ang lakad ng masama
ay inililihis niya para sa lahat ng sangkatauhan. Nagpapakita ang Diyos ng natatanging pagkalinga at malasakit para sa katarungan sa mahina kabilang ang dukha, nangangailangan, inaapi, walang ama, mga balo, byudo, at dayuhan. Ang kasabihang dukha at nangangailangan ay ginagamit upang maiwasan ang pagpapakilala sa mga inaapi sa natatanging mga terminong pangmamayan at pangrelihiyon. Iniiwasan na sila'y may tali sa Israelita o Hudyo. At upang itanghal ang panglahatang kalinga ng Diyos para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ang pagkakagamit ng dukha at nangangailangan ay hindi lamang para sa kanyang bayan, ang Israel, o para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Ang kahulugan ng dukha at nangangailangan. Narito ang tatlong pakahulugan o interpretasyon. Una, ang terminong dukha at nangangailangan ay hindi limitado sa material na kakulangan, kundi nangangahulugan din ng kahinaan at kawalan ng kakayahan. Siyempre, pagka nasa natin poor and needy, ang pumapasok agad sa atin ay kawalan ng mga haring material, pera, ganyan. Ngunit, hindi pala hanggang doon lang ang kahulugan ito. Lahat ng tao na mahina at walang kakayahan, kahit pamayaman, ay tinuturing na poor and needy. Ikalawang interpretasyon. Umayapila ito sa kaawaan ng Diyos at nagbibigay ng ideya na ang nagdurusa ay nag-iisa at walang ibang tutulong kundi ang Diyos. So, ang dukha at nangangailangan ay lahat ng taong ang tulong na kailangan nila ay walang panggagalingan kung hindi ang Diyos lamang. Anumang tulong iyon. Ikatlo, ito'y tungkol sa katapatan, pagiging totoo, at pag-ibig para sa Diyos sa pag-amin ng lubos na pangangailangan para sa Diyos at pagtanggi sa pagtitiwala sa sarili. Yan ang ikatlong kahulugan. Pagka dukha at nangangailangan ay ang ibig sabihin nito ay katayuang tinatanggihan ang pagtitiwala sa sarili at umaasa lamang tungkol sa Diyos. Napakalawak pala sa Biblia ang kahulugan ng dukha at nangangailangan. Hindi lang yung mga pobre at naglilimos. Ang tugon ng nagtatapat sa paniniig. Ano ang tugon ng anak ng Diyos doon sa mga naniniil? Ang pangangalaga sa pinagkaitan ay nagpapakilala ng katapatan ng tao sa Diyos. Tandaan ninyo yung paghukom sa Matthew na hinati sa dalawang group ng tao, kambing at tupa. Doon natin makikita yung sinabi na dahil ginawa ninyo ito sa akin. Yung mga pagtrato sa mga walang kakayanan ay pagtrato
sa Kanya. So yun yung tinatawag dito na pangangalaga sa pinagkaitan. Ito raw gawin nito, itong gawain ito ay nagpapakita ng katapatan ng tao sa Diyos sapagkat sa Diyos nila ginagawa ito. Ang masamang ginawa laban sa mahina ay partikular na kakilakilabot na kasalanan sa kultura ng Biblia, Deuteronomio 15. Ang mga awit ay nagpapasigla sa matatapat na tao upang magsalita laban sa bawat pang-aapi. Hindi mananahimik pag may nakitang pang-aapi ay nagsasalita laban doon. Ang pang-aapi ng kasalanan. Sa kanyang biyaya, ang ating Panginoon ay ibinilang ang sarili sa dukha sa pamamagitan ng pagiging dukha mismo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay marami ang magiging mayaman. 2 Corinto 8:9. Anong yaman yun? Ibig man sabihin ito ay dahilan sa naging dukha si Kristo ay lahat tayo ay magiging mayaman sa pera? Hindi naman. Ito ang paliwanag. Ang yaman ni Kristo ay kabilang ang kaligtasan mula sa bawat paniniil na dala ng kasalanan. Kasi yun, paniniil na dala ng kasalanan. Of course, kabilang dyan yung paniniil ng tao na makasalanan. So, yun ang yaman na ibibigay ni Kristo nang siya ay naging ulubi para tayo yumaman. Sabihin ay tatanggap tayo ng kaligtasan mula sa paniniil. Ikalawa, at nangako siya sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun, ang tiyak na yaman. Siya ay naging pulubi upang tayo yumaman. Ang ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Uhukuman niya ang bawat pananakit ng pagkakait at kapabayaan ng tungkulin sa kanila. Nakikita rin ulit natin yan di sa binanggit ko kanina na dahilan sa ginawa ninyo ito sa maliliit na aking kapatid ay ginawa ninyo sa akin. Hindi, yung sa kabila naman ay hindi nyo ginawa. Yun ay neglect of duty towards them. Dito ay dalawa ang makikita natin. Yung pananakit ng pagkakait. Tapos ay kapabayaan ng tungkulin sa kanila. Yung dapat gawin ay hindi ginagawa. Yun. Dito ay yung dalawang uri ng kasalanan actually ang sinasabi nito. Yung sin of commission, pananakit, at sin of omission, hindi ginagawa yung kabutihang dapat na gawin sa kanila. Pangalawang pagtatalakay, laban sa mga tiwaling buko. Kinuha ng Diyos ang kanyang lugar sa kapisanan ng Diyos. Siya'y pumahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan kayo hahatol ng di makatarungan at magpapakita ng pagsang-ayon sa masama? Gayon may mamamatay kayong lahat. Kayong tulad ng mga tao at mabubuwal na gaya ng sinumang pinuno. Bumangon ka, O Diyos, patulan mo ang lupa. Pinahintulutan ang tao upang pangasiwaan ang katarungan. Noong panahon ng Biblia ay ito ay binigay sa mga hari at ang mga leader ng bayan
Ang Diyos ang nagbibigay ng katarungan sa pamamagitan ng mga tao. Ang mga hari ng Israel ay gagamitin ang kanilang autoridad ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung pangangasiwa ng katarungan. Basta yung paraan ng pangangasiwa ng Diyos, yun din ang kanilang gagawin. Ang pangunahing malasakit ng mga leader ay dapat na siguraduhin ang kapayapaan at katarungan sa lupain at pangangalaga para sa nalalamangan sa lipunan. Ang halimbawa nito, yung pinapangasiwaan ang katarungan ay makikita sa 1 Hari 3:16-28 sa desisyong ginawa ni Haring Solomon. Ang kwento ay ganito. May 2 babae na nakatira sa isang bahay. Pareho silang buntis. Pag 3 araw pagkatapos na nanganak yung una, ay nanganak din yung ikalawa. Isang gabi ay yung isang babae ay nadaganan niya yung kanyang anak at namatay. Ang ginawa niya, ipinalit niya yung kanyang anak na namatay doon sa anak nung kasama niya. Kinabukasan, nang magising yung nanay, siniyang patay ang kanyang anak. Pero nung kanyang tignan mabuti, hindi niya anak. Kaya sabi niya, hindi ko anak ito. Yung patay na ito, hindi ko anak. Sabi naman nung isa, hindi, anak mo yan. Yan, di nagtatalo na sila. Ay, di dinala sila kay Solomon. Di ganoon din, nagtatalo sila. Patapos na ikwento, talo sila sa harapan ni Solomon. Sabi ni Solomon doon sa kanyang sundalo, kuha ka ng itak. Tapos sabi niya, hatiin mo yung batang buhay, ibigay mo sa dalawa. Sabi niya, nagulat yung nanay na totoo. Sabi niya, hindi, wag po, bigay niyo na lang sa kanya. Sabi naman nung isa niya, hindi, buti pa nga, hatiin na yan. Sabi gano'n. O dinalaman ni Solomon kung sino ang tunay na ina at doon niya ibinigay. Ang sabi ng conclusion ng talata ay nang marinig ng mga tao to ay namangha sila sa karunungan ni Haring Solomon. Ang trono ng hari ay napalalakas sa pamagitan ng katapatan sa Diyos, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng tao. Siyempre naman, kasi sino ba ang nagbigay sa kanila ng trono kung hindi ang hari ng mga hari? Ang katiwalian ng mga leader at tao. Pansinin niyo na ang korupsyon ay hindi lang sa mga leader, pati rin sa mga tao. At sa ang konteksto nito siyempre ay mga tao na inatasan din na magpasya, maging hukom, tiwali din, hindi lang hari. Kinuha ng Diyos ang kanyang lugar sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Hanggang kailan kayo hahatol ng di makatarungan at magpapakita ng pagsang-ayon sa masama? Ang mga Diyos-Diyusan na binabanggit dito ay malinaw na hindi mga paganong Diyos-Diyusan dahil hindi sila naatasang magbigay ng katarungan sa bayan ng Diyos. Kinilala ng mga batas ng Torah na ang mga Diyos-Diyusan ay ang mga leader ng Israel. Nakita natin ito sa Deuteronomio 1:16-18 at Deuteronomio 16:18-20.
Sa Juan 10:33 hanggang 35, sinasabi ron, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Yun ang Torah. Sinabi ko, mga Diyos kayo, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Sa makatwid, ang sinasabi sa mga awit 82:1 at 2 na kinuhukuman ng Diyos ang mga Diyos, He judges among the gods, ay hindi mga Diyos-Diyosan na pagani yun, kundi yun ay mga Diyos na itinuring ng Torah Diyos sapagkat sila ay magpapasya, huhukuman nila ang mga tao. Ang mga kasulatan ay nagtataguyod ng walang pag-alinlangan. Ang pananaw ng Panginoon ang nag-iisang Diyos. Ibinabahagi ng Diyos ang kanyang pamahala sa daigdig sa mga hinirang na taong leader bilang kanyang tiyatawan. Kaya nga, in the sense, sila ay mga Diyos. Bagamat hindi sila Diyos katulad ng nag-iisang Diyos sa langit. Pagkat ang kahatulan talaga ay nagmumula lamang sa Diyos. Ngunit sapagkat sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos bilang kinatawan niya sa paghahatol, ay kumikilos sila na parang Diyos. Yun ang sinasabi kanina sa nauna. Ang bawat tao ay magpapasakop sa mga namamahalang autoridad, mga kapwa niya tao, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Sila ay hahatol para sa Kanya. Ang kanilang mga kahatulan ay ayon sa Kanya. Ang problema lamang sa bahagi ito ng ating pinag-aaralan ay mga tiwali, mga hari, at mga inatasang umatol na hindi naman hari. Gaano kadalas gayon man na ang mga taong kinatawan parehong sa kasaysayan at kahit pa ngayon ay pinasama ang kapanagutang na ibigay sa kanila. Minsan ay kung ako'y nasa gawain pa, gusto kong kausapin ang isa sa mga administrador. Bukas ang kanyang pintuan, kaya dire-diretso akong pumasok. Hindi niya ako napansin. Siya ay nakatindig sa pintuan sa pagitan ng kanyang kwarto at ang isa pang administrador. Kaya kumisan ay kahit na hindi sila pumapasok sa kwarto ng kapwa administrador, ay nakapag-usap sila. Nakaupo sa lamesa niya, nakaupo rin sa lamesa ng kabila, nakapag-usap sila. Ganyan. Kaya yun ang sistema ng mga kwarto. Pero nakatindig siya sa may pintuan at kausap niya yung kapwa niya administrador. Sa pagpasok ko, ang narinig kong sinabi niya ay, what are we in power for? Ganyan. At nakita niya ako'y pumapasok. Ay tiyak na alam niya na narinig ko. Kaya siya ay nagsalita na parang yung sinabi niyang what are we in power for ay biro lamang. Pero bakit ba sinasabing what are we in power? Karaniwan ay may tinurian na paggamit ng kapangyarihan na sa hindi tamang paraan. Kaya ako gagawin yan, ako ay nasa kapangyarihan. Yan. What are we power for? May pagkutsang inilalantad ng awit 82. Ang lubusang pagtalikod ng ilang leader na naniniwalang sila ay Diyos
sa ibabaw ng ibang tao. Sila'y mga mortal na sumasailalim sa katulad ng mga kautusan gaya ng lahat ng tao. Walang mas mataas sa kautusan ng Diyos. Yun ang nangyayari pagka nalilimutan nila na sila'y itinalaga lamang. At sapagkat itinalaga lamang, sila man mismo ay nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. Pagkat walang mas mataas sa kautusan ng Diyos, kundi ang Diyos lamang. Ang bayan din ng Diyos ay magbibigay ng pagsusulit sa Diyos. Parehong ang mga lider at tao ay dapat tularan ang halimbawa ng makadiyos na hukom at ilagay ang kanilang pagwakas na pag-asa sa Kanya. Pangatlong pagtatalakay, ang Kanyang paghiganti. Kanya ang paghiganti. O Panginoon, Ikaw na Diyos ng paghihiganti. Ikaw na Diyos ng paghihiganti, magningning ka, bumangon ka, Ikaw na hukom ng lupa. Ibigay mo sa mga palalo ang nararapat sa kanila. Awit 94, 1 hanggang 2. Ang panawagan ng salmista para sa paghihiganti. Ang kanilang malupit na lengguwahe ay maliwanag na walang pagkakasundo sa biblikal na prinsipyo ng pag-ibig para sa mga kaaway at maaaring nakakalito. O titingnan natin yung mabigat na sinabi ng mga salmista na humihingi ng paghiganti ay parang taliwas sa Mateo 5:44 na humihingi na ibigin ang kaaway. Kaya nakakalito. Higit sa sineryoso ng salmista na kunin ang tama at mali kaysa sa ginawa ng mga maraming tao. Wala kahit saan na nagmumungkahing ang salmista mismo ay maging ahente ng paghihiganti. So, hindi naman sila ang humihingi na sila ang maghihiganti, kundi sila ay ipaghiganti ng Diyos. Ang paghihiganti ay sa kamay lamang ng Diyos. Iniwan ng salmista ang paghihiganti sa mga kamay lamang ng Diyos. Makakuha ng makadiyos na mga sumpa, Deuteronomio 27:9-16, at nakikiusap sa Diyos upang kumilos gaya ng ipinangako niya. Hindi ba? Sabi ng Diyos ay, sa akin ang paghiganti. Vengeance is mine. Kaya sinasabi nila na tuparin ang kanyang pangako. Ang mga awit ay propetikong mga deklarasyon tungkol sa nalalapit na paghatol. Kailan yung nalalapit na paghatol na yun? E siyempre, sa ikalawang pagparito ni Jesus sa tinatawag na executive judgment o pagpapatupad ng hatol. Isinasaalang-alang kasama ang katarungan at biyaya. So kanya ang vengeance, kanya ang paghiganti. Pero tandaan natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yung kanyang paghihiganti ay kasama yan diyan ang katarungan at biyaya. Samantalang ang mga awit ay ipinararating ang makadiyos na mga pabala na ang masama ay hindi magpapatuloy na hindi mapaparusahan magpakailanman. Ang mga anak ng Diyos ay tinatawagan upang manalangin para sa mga nagmamaltrato sa kanila at umasa pa nga para sa kanilang pagbabalik loob.
Muling tinitiyak ng Diyos na mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Nababatid ng Diyos ang kanilang pagdurusa at isang araw ang katarungan ay darating. Lahat ay may paghihiganti. Maaaring sa buhay ng napi ay hindi niya matanggap ang katarungan, hindi siya may paghiganti habang siya'y buhay. Pero darating at darating ang araw na lahat ng walang katarungan ay may tutuwid. At yan ay darating sa panahon ng executive judgment o yung pagpapalakad ng hatol na nabanggit kanina. Pangatlong paghahati, ang kanyang lugar ng paghuhukom. Ang Panginoon ay naghahari, maging ang taong bayan. Siya ay nakaupo sa mga kirubin. Mayanig ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon. Siya ay higit na mataas sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya ay banal. Ang lakas ng hari ay umiibig sa katarungan. Ikaw ay nagtatag ng pagkapantay-pantay. Ikaw ay nagsagawa ng katarungan at katwiran ni ako. Mga awit 99:1 hanggang 4. Ang luklukan ng awa. Nakaugnay ang paghukom sa santuaryo. Naihayag ang panukala ng kaligtasan sa santuaryo. Ang Diyos ay nasa kanyang trono sa santuaryo, handa upang hatulan ang sanlibutan dahil sa kasalanan nito. So, sa paghahatot, magbigay ng hatot, ay pirming nakaugnay sa santuaryo. Bakit? Kasi ang trono ng Diyos ay nasa santuaryo. At ang kanyang paghukom ay mula sa kanyang trono. Ang santuaryo ay lugar ng makadiyos na paghukom gaya ng ipinahihiwatig ng Urim at sa pamagitan ng pektoral ng punong pari. Ang Urim ay isa sa dalawang bato. Kaya merong Urim at Tumim. Doon sa breastplate o pectoral ng punong pari, yung kanyang pectoral ay nandun din sa labas, nakakabit doon ang 12 iba't ibang bato na kumakatawan sa mga tribo ng Israel. Ngunit yung pectoral na yan ay may bulsa at doon naroon ang Urim at Tumim. Kapag ka ang isang Israelita ay nagkasala, haharap siya doon sa punong pari at aalamin kung siya ay nagkasala o hindi. Dudukutin ng punong pari ang bato at ang mapulot niya ay magsasabi kung ang taong uhukuman ay nagkasala o hindi. Sa makatwid, yan ang paraan ng paghuhukom mula sa sanktuaryo noong araw. Ang lugar ng pagpapatawad ng kasalanan. Ang pagsasauli ng katwiran gaya ng ipinapahiwatig ng luklukan ng awa ng trono ng Diyos at ang mga pandog matwid. Deuteronomio 33:9 at awit 4:5. Ang praktikal na aplikasyon ng pagiging lugar na ito ng makadiyos na paghukom ay nakikita sa patuloy na kamatayan, patuloy na kamalayan ng kabanalan ng Diyos at humihingi para sa matwid na pamumuhay ayon sa kahilingan ng tipan ng Diyos. Si Jesucristo sa makalangit na santuaryo.
Sinusulong ng santuario ang nagagalak na mga inaasam ng pagparito ng Panginoon bilang hukom, lalo na sa panahon ng araw ng pagtubos. Ang mga awit ay nagpapalakas sa katiyakan ng nalapit na pagdating ng makadiyos na hukom, si Jesucristo sa makalangit na sanktuaryo. So, lahat ng tinatalakay na sa lumang santuario na pag-uukom ay paglalarawan ng pag-uukom na nangyayari ngayon sa santuario sa langit. At pagkatapos ng investigative judgment na yan ay ang executive judgment. Nabanggit ko kanina, ngayon ang mangyayari sa ikalawang pagparito. Huling salita, ang mga awit ay mga protesta laban sa pagwawalang bahala ng tao sa kawalan ng katarungan. Ang mga ito ay isang pagtanggi upang tanggapin ang masama. Ang mga ito ay nauudyukan hindi sa pamagitan ng isang pagnanais para sa paghihiganti, kundi isang kasigasigan upang luwalhati ng pangalan ng Diyos. Sila ay nagagalak sa paghiganti ng Diyos sa masama dahil sa parang ito ay ang pangalan ng Diyos at ang kanyang katarungan ay naisauli sa sanlibutan. Sa mga awit, inibigyan tayo ng katiyakan na makadiyos na kaaliwan at kaligtasan. Ang Panginoon ay titindig. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na tuwing mapapaharap ka sa kawalan ng katarungan dito sa sanlibutan ng kasalanan, ay hindi ka aasa sa paraan ng tao, mga lider, mga institusyon, at mga kilusang sosyal bilang pangunahing karunungan at solusyon para sa katarungan ng mundo, kundi aasa lamang sa salita at katulan ng Diyos. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na papasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pang pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryo nito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala sa iyo ang ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Makita tayo sa susunod na linggo.